Opinion Mo, isang oras na programa na magbibigay daan sa mga samot-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ng taong bayan sa mga napapanahong issue. Opinion Mo, makabuluhang panayam sa mga personalidad at mga eksperto na pinagmumula ng mga balita o sentro ng mga issue. Opinion Mo, gagabay sa inyo na makabuo ng naaangkop na pananaw sa mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. Opinion Mo. At ngayon, narito ang inyong mga program host. Ayan, good afternoon once again mga kapartner na mga sumusubaybay sa ating programang Opinion Mo. Bakit kayang awkward talaga pag mag-i-intro ka? Bakit ganon? Anyway, nako nga naman, it's a Wednesday afternoon, March 26. Ayan, 2025. Patapos na ang ating buwan ng March. Mag-a-Abril na, magmamayo na, maghahalala na. At eto na nga, maraming ang nangyayari pa rin sa ating bayan natin sa Pilipinas. Marami tayong kinakaharap na mga problema. Di ko nga din alam bakit palang yung politika talaga yung nangihibabaw sa ating mga issues dito sa Pilipinas. Anyway, bago nga naman dyan mga kapartner ay hindi nyo kalimutan na i-share yun, ipalike ang ating programa ngayong hapon na ito kahit mag-gurgur man yung mga social media pages namin, may available pa rin kami ng mga social media pages. Gagawa pa rin kami ulit. Ha, mga kapartner, sa YouTube, yun na nga, DZAir1026 ang aming YouTube channel, and meron din kami sa Facebook din. Ayan, DZAir1026 Highlight News. Ayan, sa YouTube, DZAir1026 News, and sa Facebook is DZAir1026 Highlight News. Ayan. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, hindi pa nakapag-follow, hindi pa na-share sa kanilang 20, sa kanilang mga friends, sa ilang katrabaho, mga kapamilya, hindi babasahin ang inyong mga komento. Pag walang dapat may screenshot na 20 katao yung sinenda nyo ng link. Joke lang. Anyway, ayun na nga, good afternoon ulit sa inyo mga kapartner. At eto na nga, ano nga ba yung pag-uusapan natin ngayong hapon na ito? I think early this week, ito pumutok na campaign nila ng mga OFW abroad. So anyway, ano nga ba magiging topic natin ngayong hapon na ito? Dibista ng bayan. Oh, payag ba kayo? Sang-ayon ba kayo mga kapartner sa campaign na Zero Remittance Week na ikinasa ng mga OFW? Kayo ba? Kasi nga, ang context nito is, babasahin ko lang kasi nga, I think that's mga March 24 ata. Ayan, kinumpirma kasi ng isang overseas Filipino sa Croatia na ikakasa nilang isang global campaign na kung tawagin ay OFW Zero Remittance Week. Magsisimula ito sa March 28. Why March 28? Kasi yan yung birthday ni PRD, 80th birthday ni FPRRD, dating Pangulo Rodrigo Duterte. And para nito ng mga OFW upang ipakita ang kanilang hindi pagsang-ayon sa naging trato ng kasalukuyang administrasyon sa dating Pangulo. Kasi we all know, di ba nga, illegal yung pag-aaresto sa kanya. That was like March 11, di ba? March 11 naresto si PRD, and karamihan sa mga may alam sa batas ay sinasabi talaga nila na illegal yung pagka-aresto kasi nga hindi nga lang binigyan ng time na makapag, di ba, gusto yun ni PRD na magkaroon medical attention, parang ganun. Although meron namang binigay, pero still, marami pa rin nalabag doon. Kita nyo naman na instead, di ba, sinabi diffusion notice lang yung binigay sa ICC. It doesn't really mean na ipa-aresto agad at dalhin sa The Hague, sa Netherlands, which is yung headquarters, kung saan ang headquarters ng International Criminal Court. Pero isunod agad-agad, parang atat na atat silang dalhin doon si PRD. Hindi lang natin alam bakit ganon. Baka may time frame silang inaantay. Sinusunod, na time frame na dapat talaga dalhin sa The Hague. Ganito, we all know. We don't know, diba? Kung ano yung nasa playbook nila. Anyway, yun, illegal ang pagka-aresto ni PRD. So, yung OFW Zero
remittance week ng mga OFW abroad, basically most especially din sa mga taga Europa, ganyan. Pero actually global campaign nila yun, OFW global campaign nila. So yun, kaya nila binuo kasi nga yung kaya nila ipupush, kaya nila gagawin ang zero remittance week. Kasi nga pagpapakita nila ng pagkondena nila sa naging trato ng administrasyon, kasalukuyang administrasyon kay PRD. And panawagan nila, way of panawagan na rin nila ito na iuwi sa Pilipinas si FPRD na kasalukuyang nasa detention center nga ng ICC. Ang OFW, which will start on March 28, will end on April 4, 2025. So sa tingin niyo ba mga ka-partner, okay lang yan? I think marami kasing, 'di ba, may mga taga-admin din na nagsasabi na etong zero remittance week na gagawin ng mga OFW is parang malaking blow daw to sa kanilang sa kanilang family kasi nga hindi ka magpapadala ng pera sa kanila for a week, 'di ba? And yung sa ekonomiya nga din daw ng Pilipinas. Yun na nga hindi sana gagawin yan ng mga OFW. Hindi sana maiisipan ng mga OFW which naging honest naman sa pagbibigay ng mga remittances nila for the past years, 'di ba? Hindi sana nila maiisipan 'yan kung naging totoo nga or naging patas nga lang daw. Marami kasi tayong nababasa na comments na if naging patas lang din yung administration, 'di ba? Kay PRD, hindi sana na maiisipan na magkaroon ng zero remittance week. Ayan. So sabi nga, hindi di bali na daw kahit 1 week lang naman daw. Pagpapakita nga nila ng pagkondena. Buti nga hindi sinabing 1 year. Diba? Actually kasi mga ka-partner, it will really be a big blow kung titingnan. It will, parang meron talaga siyang effect no, sa ating economy, let's say economy. Kasi nga, as of yung December 2024, mga ka-partner, is ang remittances ng overseas Filipinos last year, December 2024, for the whole year, is umabot ng 3.73 billion US dollars. Ayan, malaki-laki din, 'di ba? Ayan. And equivalent niyan sa peso, ayan, 200 parang more or less 215 billion pesos yan if if kung Philippine peso siya. So malaki-laki na din yun. Ayan, pero di din natin sure kung merong ganyang remittances, napunta ba talaga sa bayan? Hindi, char lang, joke lang. Pero may totoo pala yung sinabi ko. May laman yung sinabi. Anyway, kayo ba mga ka-partners, ayon ba kayo sa Zero Remittance Week na ikinasa ng mga OFW? Ayan, naisipan talaga to unang-una ng mga OFW sa Croatia. At eto na nga, magbabasa na tayo. Umpisa na natin agad-agad ang magbasa ng mga comments, reactions niyo sa ating punto de vista ngayong hapon na ito. Eto na nga, Duterte Pinay Loyal 28, nakapadala na ako kanina kaya kahit next month na ulit. Hindi, March, ano pa naman mag-effect yung Zero Remittance Week, March 28 pa naman, MNIC Channel. Ayan, si Sense Slapper. Ayan, wala daw magbabayad ng tax. Ayan. Paano ba to basahin ng pangalan niya? Eufalok TV. Good evening po, ma'am. Watching from South Korea. Zero Remittance Week. Okay kami. Ayan. So, yung mga Filipino community ba dyan sa South Korea, makikiisa ba din sa global campaign na parang nabuo doon sa Croatia, nabuo sa Europe, na Zero Remittance Week? Ayan. Uy, South Korea, ano ka pala? Opa. Ayan, mga paghanon. Ayun. Sabi ni Crescenciano Prado, maing hapon, Miss Val, agree ako sa Zero Remittance Week. Bring him home, our beloved Tatay Digong Duterte. Ayan. I feel sorry for BBM and Romualdez. 2 days without remittance will affect their cocaine. Oh, huy! Ikaw, Sense Slapper, nabasa ko pa talaga, ha? Hindi naman siguro. Arcelia Zenea,
pinagpalang hapon, mapagpalang hapon, SMNI DZ Air 1026. Muli, Ma'am Carla, hindi po ako si Carla. And to all listeners, subscribers, God bless us all. Ingat po kayo. Greetings from Hong Kong. Yes, ang ayon daw siya sa no remittance. Ayan. Duterte Pinay Loyal 28. Maawa din sila kakagurgur ng pages. Mananawa din sila kakagurgur ng pages nyo. Yun na nga eh. Hindi kami mapapagod gumawa ng bagong SOCMED. Ewan ko lang sa kanila. Ayan, ayan. Mabuhay daw ako. Long time no see. Kalain po doy, matiko ka, di ba? Ayan, sang-ayon po ko dyan sa Zero Remittance Week para support kay Tatay Digong. Ayan, sabi na Duterte, Pinay Loyal 28, nag-usap na daw sila ng mga anak niya, no remittance daw muna. Ayan. Si Inday Luding, ako hindi magre-remit starting March 28 birthday ni Tatay Digong until April 4 birthday ko. Uy, advance happy birthday ha. Ayan, April 4 pala birthday niya. Seri Meguro from Japan, sang-ayon siya. Celeste Saito, good afternoon. Lorna Bayos Bustarga Soraya OFW sa Jeddah. Bilang OFW, sang-ayon ako sa zero remittance. Ibalik na si Tatay Digong. Miss ko na siya makita at yung boses niya. I think the other day, kailan ba yun? Natawa, marami na nagsusulputan ng memes. Kasi nga, tayo daw, mga Pilipino, alalang-alala na sa kalagayan, kalusugan ni PRRD sa Netherlands. And etong sa isang interview kay VP Sara, Vice President Sara Duterte, na ibahagi niya na hinahanap, parang ang concern ni PRRD is magkaroon lang ng Coke. I mean, Coke na inuman talaga ha, hindi Coke na yung siniting. Hindi, Coca-Cola ba? Ayan, parang cola. Ayan, parang nagsabi na ng brand, no? Hindi, gusto niya lang magkaroon, parang ang concern niya lang as of the moment is yung magkaroon siya ng cola. So, soft drink, di ba? Tapos, yun na nga, ang mga meme, alala kay PRD, pero yung niya is yung magka-soft drink lang siya. Bakit daw 4 lang yung soft drink niya? So, di ba? I mean, sinabi na 'di ba yan ni PRD na kung ano man yung mangyayari or ano man yung resulta ng kanyang drug war campaign, in case nga 'di ba, kasi matagal niya na parang nakikita niya na it will really come to this na maharap siya sa ICC, ganyan, dahil nga daw sa extrajudicial killings. Ayan, so parang sinabi niya na matagal niya nang sinabi, di ba, na okay lang sa kanya mahaharap siya, if ever, sasagutin niya lahat ng anumang in case na meron talaga mga paglabag sa batas. And yung mga Pilipino naman, alalang-alala nga kay PRD. But pinapakita niya nga na he's fine. Ayan, through sa mga conversations din na sinishare ni VP Sara sa atin dito. So, kung ganun naman si PRD, di ba, siguro hindi na natin lang din i-worry much. Although, yung mag-aalala talaga tayo, pero siguro message na din niya ni PRD ba na hindi na tayo masyado siguro mag-alala para sa kanya. Kasi he knows naman about laws, kasi lawyer naman siya. So, alam niya yung laro niya, alam niya yung gagawin niya, alam niya yung mga hakbang na gagawin niya, alam niya na for sure kung ano bang may nalabag ba siya, ang ICC ba mismo may nalabag, di ba? Parang ganun. And may share ko lang din, no, bago tayo magpatuloy sa pagbabasa ng mga comments dito, ay parang sa isang isang tawag nito, isang interview naman dito sa SMNI News na sabi dito yung ICC daw is something like parang funded ng European countries, parang merong interest na humahawak sa, they're not really independent. So we don't know. So kung ganyan, kung meron talagang hindi talaga sila independent with being them as an international criminal court, for sure, meron din siguro yung mga napag-usapan sa ating
Philippine government. We don't know. Meron na silang mga intensyon sa sabi nga nung isang na-interview natin si Professor Herman Chu Laurel dito sa SMNI News. So, siguro. Anyway, eto, magbabasa pa tayo ulit. Purification Lacson. Yes, zero remittance kahit ilang buwan. Hanggat hindi nila iuwi si Tatay Digong. Watching from Rome, Italy. Time 10:20 a.m. Gusto ko yan. Yung mga parang kahit matagal tayong wala sa programa, pero ayan, naaalala nyo na dapat talaga lagyan ng oras pag kayo nasa abroad. 'Di ba? Pag magko-comment. Si Alman Monez, Team Duterte 10. Team Duterte, vote straight. Ayan, ha? People's reaction in contrast between PRRD and BBM and they were away. PRRD, please come back home versus grabe si Sen Slapper. Ayan. Aris TV, yes, ang ayon ako sa zero remittance support for Tatay Digong from Riyadh, Saudi Arabia. Alma Muñez, muuyan ko 101% no remittance watching from Abu Dhabi. Editha Sabas, watching from Hong Kong, tatag lang. Si Neil Moggs, good morning mom, here in Netherlands. Ang ayon po ko para kay Tatay Digong kahit hanggang makauwi si Tatay Digong. Ang akin lang kung whole month nyo ganyan, okay lang ba din sa family ninyo in case pag ganon? Sun Slapper, if ICC is saintly, then does that make the Pentagon as holy? Ayan. Yan, ginagamitan na tayo ng mga Sun Slapper. Ayan. Si Chris Banastas, zero remittance po kami from Macau. So nakiisa kayo dito sa global campaign ng mga OFW, sinimula ng OFWs sa Europe. Ayan. Okay. Sabi dito ayan, magbasa pa tayo dito. Sabi ni Arnel Cabanos, pahihirapan ko lang pamilya ko kundi magpadala on time. Aasa na lang sa Bombay. Para saan ang di pagpapadala? Pati pagpapadala, pinulitika na din. Sentimiento niya naman din yan. Kasi nga, di ba, yun na nga, sinabi ko nga kanina, hindi ba ma-affected din yung family ninyo kung di kayo magpapadala ng isang buwan? Parang ganon. So, ito yung sentimiento ni Arnel Cabanos. Pahihirapan niya lang daw ang pamilya na. Siguro, it doesn't mean naman kung hindi ka sasali sa OFW Remittance Week, for example, na ganito, it doesn't always mean na hindi ka nakikisimpatya kay PRRD. It could be nakikipagsimpatya siya sa nangyayari kay PRD, pero hindi niya lang talaga siguro makaya na hindi magpadala ng pera para sa kanyang family. Si Hailey Faith, kahit 1 year pa di magpadala kasi di naman umaasa sa amin ng aming pamilya kasi may mga trabaho din sila sa Pinas. Eto, si Hailey Faith, okay lang daw sa kanya 1 year na di magpadala kasi may kanya-kanya naman silang trabaho. Yung mga family niya dito sa Philippines, meron daw trabaho. Si Melhon Randa Molina, magpapadala ako this Friday. Si Darla Cruz, panati ko lang ang gagawa niyan. Okay. Si Mel Jacob, for what? Siyempre, pagkasahod sa katapusan, padala agad da. Ayan, si Liana Kapilitan. Pera nila yan Sino ba tayo para mandohan sila? Actually, oo, 'di ba nga? Ayan, iba-iba naman kasi, may iba na pabor dito, may iba naman talaga na hindi. There are many ways naman din kasi din. Totoo nga naman, may point na there are many ways naman din kasi na to show support kay PRD. If you are parang supporter ka ni PRD, 'di ba? Meron namang other ways to support, hindi lang itong zero remittance rate. Pero kung meron talagang gustong maganyan, gagawin yan, hindi naman siguro natin sila i-bash or question kasi decision din nila yan At pera naman din nila yan. Alam naman siguro nila yung pamilya nila in case na kailanganin talaga ng pamilya nila, sila ba talagang inaasahan. 'Di ba? So, wala. It doesn't always mean na hindi ka sasali sa Zero Remittance Week, hindi ka supporter ni PRD, and it doesn't always mean na ka dyan na yun na lang talagang way mo, 'di ba? Pero depende yan. Yan yung paraan nila nga. Si Liana, okay, sino pa ba? Medyo, wait lang, na-load. Ayan, si Ray Maala, hindi naman lahat ng OFW mas marami pa rin matitino na OFW.
Bayan mo, sirain mo kapalit ng pagkapanatiko mo sa isang pamilya na may issue ng pagkurakot at pagpatay. Mag-isip kayo mga kabayan. Pag nasira ang bayan, apektado pati mga kamag-anak at kapamilya nyo. So, sino ba ang pinariringgan niya? Kasi daw may issue ng pagkurakot at pagpatay. If you're talking about PRD and yung parang ipupush nyo yung thought na extrajudicial killings sa drug war campaign, heto na naman tayo. Ayan, mapapakwento na naman tayo dito sa ano. I don't know ha kung di nyo bakit di masyadong may ibang mga tao talaga na hindi bukas yung isipan nila with regards to the drug war campaign. I mean, aren't you happy at that time na ipinatupad yung drug war campaign? Kasi nga, personally, over and over again, eto talaga ang palagi kong sasabihin. I'm always happy no na implementa ayan for the 6 years, no? For 6 years ang drug war campaign. Kasi para sa akin, you always feel safe at that within that era in the Philippines, no? Administration ni PRD. Kasi nga lalo na mga babae prone to ganyan crimes, no, na nabibiktima, 'di ba? Mga rapist, mga drug lord, parang ganun. Nafe-feel safe. Kung hindi ka naman, kung meron talaga ng mga inosente na nadamay doon, I don't think na napakarami nila. Kasi, marami akong mga kakilala. Minsan, mga mukhang addict pa nga sila eh. Joke lang. Pero hindi sila addict sa mga illegal na droga. Hindi naman sila nabibiktima ng pagpatay ng drug war. Hindi naman siguro yan basehan sa itsura, parang ganun. 'Di ba? Wala namang physical appearance na pinagbabasihan. I mean, what I'm trying to say is if ever man na may innocent na nadamay doon sa drug war campaign, siguro, sige, pagbigyan namin, benefit of the, sige, pagbigyan, I mean, 'di ba, yung, siguro ilan lang, but yung thousands na usually na namatay doon sa drug war campaign, it's either they're really drug pushers, drug users, drug traders, na marami na ding nabiktima ng mga inosente mga tao. And actually, sa arrest warrant naman, ayun sa warrant naman din kasi, 'di ba, na nakuha from ICC, hindi naman umabot ng ilang libo. Bakit yung sa mga media dito sa Pilipinas umabot ng 30,000? Pero yung I think mahigit 40 lang ata yung nandun sa yung death toll na nasa warrant ng ICC. Di ba, napakalayo naman. 30,000 tapos hindi nga umabot ng 100, kahit 50 hindi umabot. Yung yun yung extrajudicial killings nila. Di ba? Tapos meron pa tayong mga nakikita pa nga na yung mga anak or yung mga picture na ginamit sa mga rallies, sa EJK rallies, yung extrajudicial killings rallies, kasi nga nagbubunyi sila na nasa Netherlands na si PRD na parang na hinaharap niya na yung mga reklamo war, crimes against humanity, 'di ba, na kaso, 'di ba, nakahain sa kanya doon sa ICC. Mayroon nga doon nakikita na yung anak pala nila namatay 2024. Hindi naman yung si PRRD ang noon, 'di ba? Ang presidente at that time. Tapos sinasabi na marami kasi siyang anak namatay doon sa. So addict talaga siguro anak mo. Aling
Kasi 'di ba? Yun yung nababasa natin eh. 2024, yung picture niya, dala-dala niya is ang itsura ng anak niya doon. May nagsabi na sa Tagalog aning silingan, kapitbahay. Yung kapitbahay nila sinabi na 2024 naman namatay yung anak mo, te. Bakit ka sumali dyan sa AJK? Kung AJK siya namatay. Tapos merong marami daw kasi siyang anak. So sa mga pamilya kayo na nalulong sa illegal na droga, parang ganon. 'Di ba? Parang hindi tama. Meron din isang doktor. Nagreklamo din siya kasi ginamit yung picture ng father niya sa EJK rallies na hindi naman namatay daw yun dahil sa EJK. Dahil daw sa inggit. May nainggit sa father, parang yun ata yun, na may nainggit sa father niya. Or yung isa pa, kasi meron pang isa na kapatid din nung big namatay, ginamit din yung picture. Siya yung nagreklamo din siya na hindi naman namatay yung kapatid ko sa EJK. Diba? Alam nyo, kayo na yung niloloko nyo ng sarili nyo. Kasi nga, di ba, yung sinabi nga, the past episode ng Banateros, ni Banateros vlogger Jay Guevara, sinabi niya, paulit-ulit, ito, lalo na si PCO, Undersecretary Claire Castro, sabi niya, ito mga paulit-ulit na nagsisinungaling, may diferensya na kayo sa utang. Parang gano'n na siguro talaga, di ba? Kayo lang naman, niloloko nyo lang mga sarili nyo. Alam nyong hindi. Pero for the money, for politics, 'di ba? Ang pangit naman nun kung ganun yung mas pinipili nyo. Mas pinipili nyo yung lokohin lang yung mga tao. Para lang talaga ma-boost yung sinasabi na, maraming ang biktima ng EJK. Hindi naman ganun. Parang ang pangit naman ng ganun kung gusto nyo ng ganun, 'di ba? Kayo, maging kabahagi kayo ng ganung political harassment sa isang tao. Since the slapper, Hiroshima killed less than 10,000 from the direct blast and escalated to hundreds of thousands from radiation, poisoning, and complications. Then, PRRD did 30K but can't present one real victim? Oo nga, diba? Since slapper. Ayan, Banateros, love ko to. 43 lang po. Diba? Hindi nga umabot ng 50, may get 40 nga lang. Nasa arrest warrant. Ay, naku naman. Nakalayo naman ng 30K na sinasabi ng mainstream media. Ayan, sabi ni Liam Mia, sino ba sumisira sa government? Taong gobyerno or OFWs? Kung ako? Kasalukuyan natin gobyerno eh. Ayan. Akin lang yun ha. Hindi kasama sa opinion ko ang station. Si Perlito Pable, maliit na bagay lang yun. Samantala yung passport natin ginawa ng 10 years. Ayan. Si Duterte, di ba? Duterte admin yun eh. 10 years, ginawang 10 years yung passport. I think driver's license din para in-extend din yung validity niya. Si Duterte Pinay Loyal 28, wala namang pumilit sa ayaw, di ba? Kung ayaw nyo, basta iboto nyo lang PDP laban. Maintindihan po kayo ng Duterte supporters. Oo nga, hindi naman pinilit ang lahat ng OFW na sumali dito sa Zero Remittance Week. Si Felix TC1, sang-ayon, Inday Doha, OFW Banateros. Marami din kami dito sa Doha, Qatar. Marami din kaming hindi magpadala. Basta hindi lang maapektuhan yung mga pamilya ninyo. Okay lang yan. Ayan, hindi naman, okay. Sabi ni Antonio Benosa Jr., ang gagawa yan, yung mga panatik lang na nabudol na, pag ginawa yan ng mga panatik, kaya bahala kayo sa buhay nyo. May mga sarili naman kayong pag-iisip kung gusto niyang gawin nyo. Tingnan natin kung sino magdusa. Totoo ba na walang malasakit sa mga tao? Yan, nabiktima, nabudol daw yung mga DDS. Talaga ba? Ang DDS talaga ang nabudol? Hindi na lang ako mag-comment sa mga kay Antonio Benosa Jr. Ayan, opinion niya din yan eh. Ito nga, diba, sabi natin dito sa programa, babasahin natin ang mga opinion pabor man o hindi. So, siguro ganun talaga din ang nakikita niya. Iba-iba kasi tayo ng preferences in life, diba? May iba gusto ng mint chocolate, for example. Pero ang isa gusto ng milk chocolate. Ang isa gusto ng color black.
Pero ang isa naman gusto ng color silver, color gold, 'di ba? Iba-iba nga na preferences ng tao. Maybe may nakita siya na hindi maganda sa mga Duterte, na mas maganda sa pamilya Marcos. 'Di ba? Opinion niya yun. Teresita Morales, I am an OFW and I care for the food in the table of my children and the electricity needed of my mother for her to fight on the heat in our land. So magpapadala siya, hindi ka sasali. Eduardo Regalado, sino daw magugutom? Sa hindi ang pamilya niyo. Okay. Ayan. Comment nila yan Bahala sila. Si Rose Casiano Valencia. Yes, zero remittance. Kahit ilang buwan pa, hindi naman nagugutom pamilya ko at meron sila hanap buhay. Tandaan ng Palasyo OFW ang malaking remittance at ambag sa bansa. Actually, isang mga OFW sa may malaking ambag sa economy ng Pilipinas. Oscar BSH. Yes na yes. Del Sarate. I stand as a Filipino citizen. Okay. Nyanza Woodridge, yes, to show how vulgar BBM. Azon Sanchez II, yes, para walang mananakaw ang gobyerno na pabigay ayuda para sa vote buying. Sino ba magugutom kung ayaw nila magpadala? Baka nga kasi naman, 'di ba? Nagsasabi na nga sila na kaya naman, maraming mga OFW na pabor dito na okay lang sa kanila na hindi magpadala dahil may mga trabaho pamilya nila dito sa Pilipinas. So wag na natin silang questionin pa. Ayan. Wala, gusto nila. Ayan, wait lang. Eto, si Flix Official Channel. Bilang OFW, ito ang kaya namin gawin para ipalam sa gobyernong ito na mahalaga pa rin ang boses namin. Cage at 77, sang-ayon sa zero padala. Ayan, sabi yan ni Cage at 97. Wait lang. Charlie Agatep. Kala siguro nila naghihirap ang Pilipinas sa at alam natin ang kailangan ng bansa ang remittance dahil dolyar nga yan. Pero para gawin nyo yan, sino ba ang una na mapeperwisyo? Di ba pamilya no? Alam nyo, kahit hindi mangutang ang gobyerno, ayan, malaki, saan yun? Alam nyo, kahit hindi mangutang ang gobyerno, maluwag tayong pinahihiram ng World Bank, Asian Bank, etc. Talaga ba? Kasi, nga, nagpapautang World Bank, Asian Bank. Pero, isa na ata ang Pilipinas sa may mga malaking utang, mababayaran ba natin yan? Ito, Delia Landagan. Okay, siya, baka may Mr. Chair ako sa comment ninyo. Si Marge Nap. Alam na ng mga pamilya namin, hindi namin pinipilit ang ayaw. Nasa amin naman kung magpadala kami or hindi. Pero madami kami mga OFW na hindi magpapadala. Yan lang ang maipakita ng suporta namin kay Tatay Digong. Kung ayaw mo, wag mo. No big deal. Doon lang tayo sa may gusto. Greg Oirogerg. Si Telma Faderan, great idea. Please do it, OFW, and make history. Sabi ni Cornelio Alacar Hombre Bueno. Napapansin ko talaga, hindi ba kayo nahihirapan mag-pronounce ng mga pangalan ninyo? Dapat lang kinukurakot lang sa mga politicians daw yung mga kwarta ninyo. Ayan, ganun. Ayan, dito maghanap nga tayo dito, magbasa tayo dito sa Facebook. Ayan. Yes na yes. Gulf area daw, sabi ni Rosa Hamila. Liz Lee, OFW ng Kuwait, yes na yes. Zero remittance po ma'am. CJ Calibayan Almendral, watching from Hong Kong. Manuela Relamida Castro, nanood rin kami. Misamis Occidental. Uy! Hi! Diha sa inyo sa Misamis Occidental. Templa Sharon. Tigo mo na lang na mo, aron pas mo ang mga buhay. Si Rica Ford de la Cruz, Orin Aime.
Yes, to zero remittance. Baka mabigyan ang pamilya namin ng so-called ayuda ng government. Watching from Hong Kong. Mary Joy Kipot, zero remittance as a sign of our love to Tatay Digong from UK. Hindi naman, siguro okay lang kasi hindi naman one month, hindi naman 1 year kasi 1 week lang naman kasi yung zero remittance week. Hindi pa naman siguro agad-agad mamamatay yung mga if ever may umaasa na sa Pilipinas. 'Di ba? Ayan. Elena, ayan. Si Jelcash. Ay, sahuran na daw this coming Monday. Mag-remit na para sa pamilya. Sige, sino pa ba? Sabi ni Faye Lee Rivera, hindi na lang daw siya sasama kasi nga family first daw. Si Roy Adramolsera, pwede din naman, nakakaipon pa sila mga OFW. Katrina Odo Olarte, karamihan sa alam kong OFW nagpapadala monthly, kaya no issue yung 1 week. Swerte naman nung nagpapadala araw-araw, binubusog niya yung gobyerno. Oo nga, diba? Ito naman kasing ibang mga nagko-comment, diba? Hindi naman kasi 1 month, hindi naman kasi 1 week, 1 year nila gagawin yun. 1 week nga lang March 28 to April 4 lang. Si Yoli Sikwan. Okay. Nakakatawa ng itong mga comment lang. May iba talaga mga kapartner na di ko mabasa kasi nga baka ma-Mr. Chair ako. Wala nang mag-opinion mo. Ayan. Si Flex Official Channel, wala nang ginto kaya malabo na mapautang ng malaki. Bilang OFW, ito ang kaya namin gawin para sa ganun. Okay, mahalaga nga daw yung boses ng mga OFW. Ayan, sige. Magbabasa pa tayo ng mga watching from Hong Kong pala si Rica Fort de la Cruz. Ayan. Randy Sandizas listening. Ayan. Si Arlen Zaria Jaden, zero remittance from Moscow, Russia. Uy, kamusta na dyan sa Moscow, Russia? Arlen Zaria Jaden. Ayan. Diba, Jaden? Diba, ano yan? May tawag na to? Ceasefire na sa Ukraine. Pero the last time, I think 2 days ago, kasi 'di ba yung ceasefire March 18 na pagkasundo na magkaroon ng ceasefire. Pero I think 2 days ago, may nabasa pa ako na balita na parang may palitan ng mga drone attacks. Pero yun, ang gulo-gulo naman kung ceasefire, di wala siya ng mga drone attacks, diba? Parang ayan, Dodo Elnas Partosa, good afternoon. Si Abby Taurus, ay talaga? Sabi ni Abby Taurus, yung anak ko galing Germany, 2 times na pumunta sa The Hague since Tatay Digong. Ayan. Kinidnap 9 hours daw ang travel after duty, diretso na sa airport. 9 hours ang travel from Germany to The Hague. Grabe no, makikita talaga din na marami pa rin ang nagmamahal kay PRRD, mga pamilya Duterte. Ayan, si Leticia Villar watching from the Netherlands. Ayan, wow, ang Netherlands, watching from Netherlands. Ano ba sa Netherlands ngayon? Hapon or umaga? I think siguro mga hapon pa siguro, no? Mga after lunch. Tama ba? Kasi yung siguro, or mga hapon pa siguro, or umaga. Anong oras ba dyan sa Netherlands? Sa lahat ng mga nanonood sa Netherlands. Ayan. Maghanap pa tayo dito ng mga komento. Wait lang. Kasi kailangan nating sabi dito ni ayan, medyo loading lang saglit. Sabi ni Cherry Yanis Raful, yes, from Egypt, no to padala. Si Ramil Bakwel Cargamento, mula po dito sa gitnang silangan, yes, zero remittance ngayong buwan.
Isang linggo lang, hindi isang buwan. Si Maricel Paslangan Mandahon, it's a yes para maramdaman din nila yung feeling ng mga PhilHealth members na zero budget. Pakita natin yung kapangyarihan ng OFW. PRRD lang naman ang nag-iisang nagmamahal sa mga OFW ng buong puso. Sa panahon niya, sundalo at OFW ang priority dahil nga nagbuwis ng buhay para sa bansa. Ngayon, OFW ang solid supporters ni Tatay Digong. Ayan. 11 a.m. the morning sa Netherlands. Mali ako, hindi pala after lunch. 11 a.m. pa pala. Ayan. Si Nice Ordaneta, if kakayanin na gamitin muna ang peso savings nyo para no need na magpadala, or if kaya magpadala before March 28 or after April 4, pwede rin. Pero if alanganin talaga, wag pilitin. Prayers for PRRD is more than enough. Ayan, kasi nga 'di ba, sinabi ko nga kayo naman maraming ways paano ipakita yung support kay PRRD. Kung merong may ganyan, edi go. Kung hindi, hindi naman pinilitan ng OFW. Si Alan Pabricante Kamangyan, as an OFW, yes. Sabi ni Maria Eden Gula Salamanya, kung ikabubuti para sa lahat, it's a big yes. Rani Labs RN, ayan, big yes. Mark the date. Ayan, si Jing Jing, yes, count me in. O, saan ba na nabansa si Jing Jing? Eric Mingaw, zero remittance is a freedom of choice of OFWs. That's it. Their families can find ways to survive even without remittance for how many months. Pero yung zero remittance week nga lang sinabi, hindi man zero remittance year. Ayan, si Elizabeth Awitan Galon, yes, of course. Kulang pa nga yan sa kabayaran na ginawa ni FPRRD sa bansang Pilipinas, lalo na sa OFW. Naalala ko lang noon, parang may tinaasan na bayaran para sa mga OFW. Isang araw, reklamat kalampagan sa FB ang mga OFW. The next day, na-veto na ang sinasabing batas. Ngayon, na prayer rallies na globally to bring FPRRD back. Sus! Bungol ang government at bulag, pero nang maglunsad ng 1 week, zero remittances, active ng tenga, mata at bibig. May panakot ang pagbabanta pa. Ang point ni Elizabeth Awitan Galon, parang wala lang daw sa current government, which is she meant the government here in the Philippines. Parang wala lang daw, okay, nagtipon-tipon daw ng mga OFW sa abroad, sa The Hague. Pero nung sinabi daw na zero remittance week, magkakaroon sila ng zero remittance week, mainga daw, react agad daw ang gobyerno. So yun yung sentimento niya. May Zamora, why not? It's for the country's sake, not for selfishness. But for selfishness, people misunderstood it. However, the goal is to be okay. Ulitin ko. Sabi ni May Zamora, why not? It's for the country's sake, not for selfishness, but for selflessness. People misunderstood it. However, the goal is to be united in this trying time of the country. God bless. Ayan, Jennifer Joe, 1991. Yes, we will. From Paris. Tio Toti Sera. Yes, walang malasakit sa mga OFW ang current administration. Sabi ni John Cor, go, go, go! Zero remittance week. Flix official channel watching from Hong Kong. Duterte Pinay Loyal 28, 7 hours advance ang Pinas. Oo nga, sorry na mga nag-react na sila agad yung sa afterland ko. Sorry na. Ayan, Duterte Pinay Loyal 28. Yun. Talaga? Ayan. Pero hindi ako si Carla. Si Val naman kasi ako Ikaw talaga, Eminic Channel. Talaga? Galing Beijing? Pumunta siya ng Netherlands. Yung partner niyo po. Si Nel, ayan. Diba? Sige. Ayan. Habang mayroon pa tayong sapat na oras, si Sassy03, yes, sang-ayon, malit na bagay. Diskartehan na lang pamilya sa Pinas. Di naman niya magugutom ng 1 week delay. Di makapadala. Magkaisa na muna tayo para to sa ating bansang Pilipinas. Panawagan sa government, ipabalik sa Pinas, PRRD, illegal at kidnapping ang ginawa nila. Pera pa ng taong bayan ginamit na pambayad sa ICC. Laking tulong ni PRRD sa mga OFW sa panahon niya. Nilda de la Cruz, yes and yes, kahit isang buwan pa, tuloy na ang prayer rally namin dito sa Taiwan. Rain or shine, ready kami, nakapwesto na ang mga flags, candles, we even ordered t-shirts, walang sponsors, kusang loob lahat ng dadalo just to support PRRD. Si Connie Almenaza, big no, kung kailangan ng pamilya namin ang pera para sa school at pagkain, walang magagawa ang mga politiko na yan. To all Filipinos, love your country and family, not a politician. Pagbagsak ang ekonomiya, mga bansang pamilya natin sa Philippines ang kawawa.
tataas ang presyo ng mga bilihin, ang mga politiko sitting pretty kung magkain sila ng masasarap na pagkain, hindi nila kayo bibigyan kung pamilya nyo gutom. Ayan. Well, point niya naman din yan. I mean, sentimento naman din to ni Connie Almenaza. Pero, yun nga, support pagpa 1 week lang naman nga daw, hindi naman magugutom agad-agad. Si Big Yes, count me in from Lebanon, si Jerilyn Jundam, Regine Tagyamon, 100% po sang-ayon kahit isang buwan pa yan, no problem. Kasi sa Sub-Saharan Mindanao, mostly mga tao doon, madiskarte mga pamilya. Natawa talaga ako sa Sub-Saharan Mindanao. Ayan. Kasi ako taga Lost Kingdom, Visayas eh. 'Di ba sabi nila kung ang Southern Europe daw ang Luzon, ang Mindanao is Sub-Saharan. Tas ang Visayas daw Lost Kingdom. Kasi nga middle child, so Lost Kingdom. Atlantis kami. Hindi, Atlantis, Sub-Saharan ako kasi na-try ko din tumira sa Mindanao. Ayan. Si Noor Kasim, yes, no to remittance. Chrissy Austria, go, go, go. 0 remittance from Singapore. Neil Moggs, ngayon Sunday, mag-change ng oras dito. Maging 6 hours ang dependency natin. Late kami dito sa Netherlands sa 6 hours starting the Sunday. Bakit? Bakit may may pa-change ng time zone, Neil Moggs. Ayan. Every year yan, nangyayari na may pag-change ng 6 hours. Si Akio, make it a month. Sabi ni Perlito Pable, nagsabi na ako sa pamilya ko at okay lang sa kanila. Yun lang paraan para makabawi man lang kahit konting bagay lang sa dami niyang nagawa sa Pilipinas. Solid DDS, solid SMNI. Uy, thank you so much in behalf of SMNI News. Judy Daned, wala na ako maipadala kasi wala nang natira. Gilaw na tanan. Okay lang yan, Judy Daned. Ayan, sabi ni Neil Monks, ayan, pag summertime, mag-change ang times. Ala, interesting. I like that. Ayan, makapunta ka ng Netherlands. Ayan. Talaga, yes, every year mag-change. Kung winter, 7 hours advance sa Pilipinas. Pag summer, 6 hours lang. Oo, talaga. Ala, halata talaga ako hindi nakapunta sa mga hindi nakaalis ng Pilipinas kasi ko yan alam. Sabi ni Alexis Flix Vlog TV, ganyan daw talaga pag winter season. After winter, change ang time. Sorry naman, nasa Pilipinas lang kasi talaga ako. Sige lang, makakapunta din tayo sa mga pa-Europa ninyo, sa mga pa-winter. Talaga, ngayon ko lang alam. Ayan, na ganyan pala. Si Duterte Pinoy Loyal 28, Dutch Pinoy, ang partner ko Miss Far, kaya malapit na din ako pumunta sa Netherlands. Yup, mag-change na pala kasi malapit na spring, summer, mag 6 hours na advance natin. Uy, talaga. Ang ganda naman pala. Eminent Channel, Dutch Pinoy. Talaga. Uy, hindi alis ka na sa China. Huwag mo iwan yung China. Maganda naman din yung China, ah. Pero Lito Pable, kung ayaw nyo, hindi naman kayo pinipilit, pikit nyo na lang mata nyo tuwing tumingin ka sa passport nyo. Ginalit nyo si Perlita Pable. Ayan. Uy, Nax naman. Wala na pala tayo sapat na oras mga kapartner. Ayun na nga, natutuwa tayo sa kwentuhan natin dito pagbabasa ng inyong mga komento. Hindi natin namalayan na wala na pala tayo sapat na oras. Anyway, mga kapartner, it's so good na naging kasama namin kayo dito sa aming programang Opinion Mo, and we're very much thankful in behalf of SMNI News and DZR 1026 SMNI Radio at sa lahat ng mga sumusuporta ni Pastor Apollo C. Kibuloy at ni Pangulong Rodrigo Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte, no? Your support is always felt namin dito, no? And kaisa namin, ako, 'di ba? Kaisa niyo ako diyan. And we just hope naman na justice will prevail. Always naman, it may be matagal, but justice will always prevail. Yan, mga kapartner. Yan lang dapat nating tandaan. Ayun na nga, dahil makakawentuhan natin, ang dami kasi natin sinasabi, mga segue sa buhay. Matatapos na ang ating programa, mga kapartner. Anyway, thank you so much sa lahat ng mga Team Live, Team Replay, Team Bluetooth, palagi sumusubaybay sa ating programang Opinion Mo, Mondays to Fridays, 5 p.m. to 6 p.m. Grabe, thank you so much sa inyong lahat, and may the Almighty Father bless you always, mga kapartner. Amping kanunay, salamat sa pagpaminaw.
samut-saring opinyon, kuro-kuro, reaksyon, pananaw at komento ang inyong natunghayan dito sa Opinyon Mo. Muling pakinggan sa mga araw ng Lunes hanggang Biyernes sa ganap ng alas 5 hanggang alas 6 ng hapon dito lamang sa DZAR 1026 SMNI Radio.